Paano kung matuklasan mong pinagkaisahan ka pala ng lahat ng tao sa paligid mo? Paano kung malaman mong nag-iisa ka lang pala na naniniwala na masaya ang iyong buhay? Naku, napanood niyo po ba yung palabas na Korean ata yun, tapos nagkaroon ng Philippine adaptation na si Judy Santa Maria yung gumanap, yung The World of a Married Couple? Nako, mas matindi po doon etong ating storya sa araw na to. Mas matindi pa doon ang naranasan ng ating letter sender ngayon. Nako, kayo po ba ay na-excite, curious at hindi na malaman ang gagawin dyan? O, wag na nating patagalin. Eto na po ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Bawat pagsisinungaling ay meron daw nakaambang kabayaran. Bawat pagtataksil ay meron daw karmang nakalaan. Pero paano kung parang ikaw yata ang kinarma dahil ni isang tao ay walang nanatili nakakampi sa tabi mo? Dear Mama Mia, ako po si Mariel, 35 years old. Ngayon na nandito na po ako, nagsusulat at nagkukwento sa inyo, ay parang hindi ko pa rin po matanggap kung gaano ako nagpakatanga noon. Hindi biro po ang mga pinagdaanan ko. At masasabi kong masahol pa po sa salitang ginamit ako ang aking mga napagdaanan. Hindi lang ng asawa ko, hindi lang ng pamilya niya, kundi pati ng mga taong itinuring kong pamilya at kaibigan. Pero para maintindihan mo, Mama Mia, kung bakit ko ito sinasabi ngayon, ay kailangan ko munang balikan ang nakaraan. Lumaki ako sa isang maliit na bahay sa Quezon City. 3 kaming magkakapatid. Ako ang bunso. Ang tatay ko ay mekaniko. Ang nanay ko naman ay nagtitinda ng kung ano-ano sa palengke. Kung tutuusin, Mama Mia, hindi naman po kami nagugutom. Pero hindi rin kami masasabi kong maalwan ang buhay. Isa lang po ang may pagmamalaki ko, ang sarili ko. Mama Mia, lumaki din kasi ako sa hindi masayang pamilya. Araw-araw may sigawan, araw-araw may tampuhan. Minsan may mga bagay pa akong nakikita na ayoko na sanang alalahanin. Bata pa lamang ako ay pinangako ko na sa sarili ko. Balang araw, kapag nag-asawa na ako, gagawa ako ng sarili kong pamilya. Hindi na ako dadaan sa ganitong buhay. Hindi na ako mapapaiyak pa ng iba. Kaya po nung dumating si Jerome sa buhay ko, para po siyang naging sagot sa lahat ng dasal ko, Mama Mia. College graduate na ako noon. Nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang maliit na kumpanya. Mahihain ako, Mama Mia. Tahimik, hindi palaging kasama sa mga gimikan. Pero nung birthday ng pinsan ng best friend kong si Rika, ay pinilit niya po akong sumama. Halika na, Mariel. Hindi ka naman madalas lumalabas. Isang gabi lang naman to. Mag-e-enjoy ka rin, promise. Pilit niya. Ayoko talaga, Mama Mia. Pero dahil ayokong makasakit ng loob, sumama na lang din ako. At doon ko nga siya unang nakita. Si Jerome. Matangkad,
Maputi, naka long sleeves na puti na nakatupi pa hanggang sa kanyang siko. May suot din siya na relo na halata mong imported. Hindi siya gwapo na parang artista pero may dating din naman siya. May tindig siya, Mama Mia. May ngiti na parang alam niya ang isang bagay na hindi ko alam pero nais kong matutunan. Habang nakaupo ako sa gilid at pinagmamasdan ng mga taong sumasayaw, nagkakantahan at nagkakasayahan, ay lumapit siya sa akin. "Hi, ikaw ba yung friend ni Rika?" Tanong niya, sabay abot ng kaniyang kamay. Medyo nahiya ako. Oo, ako nga." Ngumiti siya. "Ako si Jerome. Pinsan ko rin yung may birthday. Pero hindi kami magpinsan ni Rika. Buti sumama ka dito," sabi niya. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang dali niyang kausap. Hindi ko na malayang halos buong gabi pala ay kami na lang ang magkasama at nag-uusap dalawa. Makalipas ang ilang araw, Mama Mia, ay nagsimula na po siya sa kanyang panliligaw. Nag-text siya ng umaga. "Good morning, Mariel. Huwag kang magpuyat at magpagutom, ha?" Nag-text siya ng tanghali. "Nag-lunch ka na ba? I'll bring you food, ha?" Nagte-text naman siya ng gabi. "Nasa labas ako. Sunduin kita. Gala naman tayo." Aaminin ko pong kinilig ako. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganon kakonsistent na lalaki? Ako na sanay sa araw-araw na pag-jeep ay bigla na lang pong sinusundo. Ako na sanay na magbaon ng kanin at dilata o di kaya naman ay tuyo, ay bigla-bigla na lang may isang taong nagdadala ng burger at fries para sa akin. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay naramdaman kong baka nga deserving din ako ng pagmamahal. Siya po kasi ang unang nagpakita at nagparamdam ng pagmamahal sa akin. Sa isang mamahaling restaurant, Mama Mia, 1 taon ang lumipas mula nung sinagot ko siya. Dito ay nag-propose siya sa akin. May bouquet of red roses, may singsing na kumikislap, may mga taong hindi ko kilala na nagpapalakpakan. Siyempre dahil pangarap ko nga mula nung bata pa ako na magkaroon ng sarili kong pamilya, ay oo na kaagad ang naging sagot ko. At doon nagsimula ang isang buhay na akala ko ay paraiso. Pero sa totoo lang, eto pala ay nagkukubli na impyerno. Nung una akala ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Mabilis lang ang mga pangyayari. Pagkatapos ng proposal, halos wala na akong pagkakataon na mag-isip pa. Parang lahat kasi ay nakaplano na. May engagement party pa, Mama Mia. Nakaplano rin ang kasal, ang reception, ang lahat-lahat. "Huwag ka nang mag-alala, Mariel," sabi niya, habang tinitingnan ko yung listahan ng gastusin. "Ako na ang bahala. Ang pamilya ko sanay na sa mga ganitong handaan. Gusto talaga nila yung enggrande." Mama Mia, wala po akong say dun sa sarili kong kasal. Kasi sabi nga ni Jerome, siya na ang bahala sa lahat. Hindi ko na masyadong naintindihan yung gusto nilang grand o enggrande. Ang nasa isip ko lang, sige na, basta maikasal kaming dalawa at magkasama kami, ayos na. Naging parang panauhin lang po ako sa sarili kong kasal. Ang future mother-in-law ko na si Tita Sylvia, siyang nagdesisyon ng lahat. Mula sa gown, sa team, sa lugar, sa pagkain, kahit sa mga taong dapat na kukumbidahin, siya ang nagdesisyon. Alam mo, Mariel, mas bagay sa'yo yung off-shoulder na gown.
Yung pinili mo parang hindi naman pang bride. Sabi niya minsan habang kausap yung kaibigan niyang designer. Gusto ko po sanang ipaglaban yung napili ko dahil yun po talaga ang dream wedding dress ko. Pero nakita ko ang itsura ni Jerome. Nakasimangot nung sumasagot ako sa kanyang ina. Kaya naman tumango na lang ako. Sige, yun na lang po tita. Doon ko unang naramdaman na parang hindi ako bride. Para lang akong mannequin na pinapasuot nila ng kung anong gusto nilang damit. Hanggang sa dumating na ang araw na pinapangarap ng bawat babae. Pero sa akin, para yung isang palabas lang na kailangan ko pong gampanan. Habang naglalakad ako sa aisle ay kitang-kita ko ang mga flash ng camera, ang mga ngiti ng mga bisita at ang mga bulong-bulungan nila. Pero imbis na saya, nagulat ako dahil kaba at lungkot ang nararamdaman ko. Para kasing hindi ako yung bida, gaya ng sinasabi nila na kapag araw ng kasal ay araw talaga ito ng bride. Marang props lang po ako sa entablado ng pamilya nila. Nakita ko po si Jerome, nakangiti. Pero pakiramdam ko ay parang hindi sa akin yung ngiting iyon, kundi para sa mga taong nanonood sa amin. Sa reception ay halos hindi ko nakasama ang asawa ko. Jerome, picture naman tayo! Sigaw ng mga pinsan niya. Jerome, shot naman tayo! Hila ng mga kabarkada niya. Jerome, dito ka muna. Kailangan ka ng organizer eh. Tawag naman ng nanay niya. Ako, nasa gilid lang. Nakaupo at pinapanood silang lahat. Siya nga po pala, Mama Mia. Ang pamilya ko po ay hindi dumalo sa araw ng kasal ko. Kaya ang dumalo para sa akin ay ang best friend kong si Rika na noon ay nilapitan ako. Uy, okay ka lang ba, Mariel? Parang wala ka sa mood sa araw mismo ng kasal mo ah. Ngumiti ako ng pilit. Oo naman, okay lang ako. Siguro napagod lang ako at sumasakit na tong paa ko. Ang taas kasi ng takong nang pinasuot sa akin ng nanay ni Jerome. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay tinatanong ko ang puso ko. Eto na ba yun? Ganito na ba yung buhay na pinasok ko? Isang buhay na tila isa lamang akong palamuti. Pagkatapos ng kasal ay lumipat kami sa bahay ni na Jerome. Oo, sa bahay nila, Mama Mia, at hindi kami kumuha ng sarili naming bahay. Isa lang malaking bahay na 2 palapag. Malinis, maganda, pero para sa akin ay tila hindi bahay iyon. At dun ko talaga tuluyang nakilala ang pagkatao ng kaniyang pamilya. Pagkatapos ng kasal, akala ko ay magsisimula na ang panibagong yugto ng buhay ko bilang may asawa. Akala ko sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng sarili kong tahanan, pero mali pala ako. Hindi kami nagsarili ni Jerome. Sa halip ay tumira kami sa bahay ng pamilya niya. Maganda naman ang bahay, gaya ng sabi ko, malaki at malinis. May 3 kwarto sa taas at may malawak na sala at kusina. May garahe pa para sa 2 sasakyan. Kung sa paningin ng iba ay jackpot na ako, Mama Mia, para sa akin ay tila ibang klase ng bigat ng pakiramdam ang naramdaman ko noon. Bakit? Kasi kahit maganda yung bahay, pakiramdam ko ay parang hindi naman ako welcome dito. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay para po akong bisita lang doon. Naalala ko yung unang umaga ko bilang bagong kasal. Maaga akong nagising. Excited akong ipagluto ang asawa ko. Nasanay kasi ako sa bahay namin, Mama Mia, na lagi pong ako ang nag-aasikaso ng agahan namin. Bumaba ako sa kusina, dala-dalang mga sangkap, pero pagdating ko ay nandun na ang mama ni Jerome. Nakaayos na ang mesa,
May hotdog, itlog, sinangag, tuyo at kape na. O Mariel, hindi mo na kailangang mag-abala. Ako na ang bahala sa pagkain dito. Sanay naman na ako eh. Sabi niya. Ngumiti ako. Ay, gusto ko lang po sanang magluto para kay Jerome. Napatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Naku, wag na. Hindi naman ganyan ang mga luto na nakasanayan ng anak ko. Baka hindi rin niya yan magustuhan eh. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napahiya ako, Mama Mia. Tumango na lang ako at inayos muli yung mga sangkap at saka muli akong umakyat sa kwarto ni Jerome. Doon ko naramdaman na hindi talaga ako asawa. Isa lang akong karagdagang tao sa bahay nila. Hindi pa man po ako nakaka-adjust ay nagsimula na ang mga pabor. Isang gabi habang nanonood kami ng TV sa sala ay lumapit ang nakababatang kapatid ni Jerome na si Kevin sa akin. Ate, baka pwede mo naman akong i-refer sa opisina ninyo. Wala kasi akong mahanap na trabaho eh. Ang liliit lang kasi ng sweldo nung mga pinag-applyan ko, kaya hindi ko tinuloy. Ngumiti ako. Okay, sige, pwede kong itanong sa HR. Pero hindi ako sigurado ha. Alam ko namang kaya mo yan ate. Diba ikaw yung secretary ng manager? Sige na, tulungan mo naman ako. Sagot niya. Medyo may pagpipilit na may halong kumpiyansa na gagawin ko ang pabor na hinihingi niya. At doon nga nagsimula ang lahat. Hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. Hanggang sa pati pinsan, pamangkin, kaibigan ng kapatid, ako na ang nilalapitan ng mga pabor. Baka pwede mo naman kaming ipasok dyan sa kumpanya ninyo. Baka pwede ka namang magpautang muna. Maliit lang naman ang mahalaga. Baka pwede kang mag-recommend ng supplier na makakatulong sa amin. Yung, may tawad Tali, pamilya ka naman namin, di ba? Lahat ng baka pwede. Pero pag ako ang nagsabi ng hindi ay bigla silang lalayo, biglang magtatampo at biglang ako na yung pinakamasamang tao. Hindi lang po pamilya kundi pati mga kaibigan ni Jerome, Mama Mia. Halos gabi-gabi ay pumupunta dun sa bahay, sa sala, sa garahe at nag-iinuman. Minsan ay sa mismong kwarto naming mag-asawa sila pumapasok. Bro, dito na tayo uminom. Mas masaya eh. Sabi ng isang kaibigan niya. Ako ay laging tagapagsilbi nila. Mariel, baka pwede pa kaming makahingi ng pulutan. Mariel, pakibili naman ng beer namin Uy Mariel, baka naman may yelo pa dyan. At si Jerome, natatawa lang. Nakikisali sa tawanan nila na para bang wala akong ginagawa. Na para bang utusan lang ako sa bahay na yon. Isang gabi, Mama Mia, hindi ko na talaga kinaya ang lahat. Jerome, sabi ko habang nagliligpit ng mga bote sa mesa ng kwarto namin. Hindi ba't mag-asawa na tayo? Bakit parang pakiramdam ko kinakatulong ako ng mga kaibigan at kamag-anak mo? Napatingin siya sa akin. Medyo lasing na. Ano ka ba naman, Mariel? Mga kamag-anak at kaibigan ko sila. Natural lang na dito sila magpunta. Anong gusto mo? Doon kami sa labas mag-inuman at uumagahin ako ng uwi? Pero Jerome, ako yung napapagod eh. Ako yung nagliligpit. Ako yung nagsisilbi sa inyo. Biglang napalakas ang boses niya. Kung hindi mo kaya, edi wag kang magreklamo. Wag mong gawin. Wag mong pinapasa sa mga kaibigan ko yung problema mo Mama Mia, para pong binasag ni Jerome ang bote sa ulo ko nung mga panahon na yun. Hindi ko alam kung ano yung mas masakit. Yung pagkampi niya sa mga kaibigan niya o yung pagpaparamdam niya sa akin na tila ba wala akong halaga sa kanya.
Mula noon, dahil nga nasisigawan na niya ako ay natuto na akong manahimik. Kapag may inuman, tahimik lang akong nag-aasikaso sa kanila. Kapag may uutang na kapamilya niya, ako na lang ang gumagawa ng paraan para mapagbigyan ng mga ito para wala ng away at wala ng chismis. Kapag may kailangan si Jerome, kahit pagod na pagod ako, sinusunod at pinagbibigyan ko pa rin siya, Mama Mia. Pero sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti pong parang nauubos ang sarili ko. Mama Mia, para po akong kinukup-kup lang ng bahay nila. Para po akong isang tau-tauhan na hindi naman talaga kasali sa kanilang pamilya. Para po akong isang outsider sa mga taong hindi ko naman pamilya. At ang asawa ko, Mama Mia, ay hindi ko rin alam kung pamilya pa ba talaga ang turing sa akin. Pagkalipas ng ilang buwan sa bahay ni na Jerome, pakiramdam ko ay parang unti-unti akong nalulunod sa isang buhay na hindi ko na makontrol. Sa simula ay mga maliliit na pabor lang ang hinihiling nila. Pero habang tumatagal ay palaki na ito ng palaki. At ako, Mama Mia, dahil mahal ko si Jerome at gusto kong tanggapin ako ng pamilya niya ng buo, ay pumapayag na lang ako kahit tinatapakan na ang pagkatao ko. Naaalala ko isang hapon habang nasa opisina ako. Tumawag sa akin ang mama ni Jerome. Mariel, ikaw ba ang may hawak ng tseke para sa mga supplier ninyo sa opisina? Ha? Opo tita, bakit po? Baka naman pwede mo akong tulungan, Mariel. May kaibigan kasi ako na may business. Pwede bang siya na lang ang i-recommend mo na supplier para sa inyong opisina? Malaking bagay na yun para sa kanila. Kinakabahan ako. Hindi ko naman trabaho na magdesisyon para sa mga suppliers. Pero dahil sa tono niya ay parang wala na akong choice. Sige po ma. Subukan ko pong i-recommend. Kinabukasan ay kinausap ko ang boss ko. Halos nakikiusap na ako na isama sa mga list of suppliers ng kumpanya ang kaibigan ng mama ni Jerome. At dahil matagal na nila akong empleyado at kilala na rin nila ako, ay pinagbigyan ako ng boss ko. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay natakot ako. Natakot ako na baka mali ang ginagawa ko at baka may hindi magandang mangyari sa kumpanya dahil doon. Isang gabi ang kapatid naman ni Jerome na si Kevin ang lumapit sa akin. Ate, baka naman pwede mo akong pautangin ng konti. Gagawin ko lang puhunan. Promise babayarin ko kaagad. Puhunan? Bakit magnenegosyo ka? Oo, ate. Paano yung trabaho mo sa opisina? Ate, magre-resign na ako. Di naman pala maganda dyan sa opisina ninyo. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Wala pa nga pong 1 taon si Kevin dun sa pinapasukan niya, magre-resign na siya. Magkano ba ang puhunan na sinasabi mo? Tanong ko na kinakabahan. 15,000 lang naman. Sa totoo lang, iyon na ang kalahati ng ipon ko na para sana sa pang-emergency. Meron nung makita ko yung mukha niya at marinig ko ang sabi ni Jerome na, pagbigyan mo na, kapatid ko naman yan ay napapayag na rin ako. Okay, pero sana Kevin, bayaran mo rin kaagad Kailangan ko rin kasi yung perang yun Oo naman ate, salamat Pero lumipas ang mga buwan, Mama Mia. Hindi ko na siya narinig na nagsabing magbabayad siya sa akin. At ako naman ay nahihiyaring maningil kasi nga nasa bahay nila kami. Hindi lang pera, hindi lang trabaho, pati katawan ko, pakiramdam ko ay naging obligasyon na, Mama Mia. Si Jerome kasi, kahit anong oras na gustuhin niya, ay kailangan ko talagang magpaubaya.
Pagod ako, Jerome. Minsan, sabi ko nung kinakalabit niya ako. Napakunot ang noon niya. Ano? Hindi mo na ba ako mahal? Karapatan ko naman yan. Asawa naman kita, Mariel, di ba? Kaya dapat ibigay mo sa akin ang pangangailangan ko dahil karapatan ko yan. At ako naman ay walang nagawa dahil totoo naman, karapatan din naman niya. Tumatahimik na lang ako. Pumapayag kahit ang totoo noon, pakiramdam ko ay hindi na pagmamahal ang ginagawa namin. Kundi parang obligasyon na lang. Parang utang na loob na lang. Mas lalo akong nayanig nung dumating ang mga kaibigan niya isang araw. Pare, buti na lang may asawa kang kagaya ni Mariel. Ang sipag, parang nanay na namin eh. Sabi nila habang nagbubuhos ng beer sa baso nila at nagtatawanan. Pero ako, Mama Mia, para akong sinaksak sa dibdib. Ano yon? Parang nanay na nila ako? O parang katulong? Isang gabi ay sobrang lasing na sila. Nagbibiruan. Jerome, alam mo, jackpot ka talaga. Pati pamilya mo suportado ni Mariel. Pati trabaho, siya rin ang nagdadala. Kung ako sa'yo, huwag mo nang pakakawalan yan. Ako, baka mawalan pa kayo. Tawa lang sila ng tawa. Meron ako nakatayo sa gilid na parang wala na akong mukha at ulo. Habang tumatagal, napapansin ko rin ang ilang kakaibang bagay, Mama Mia. Tuwing may problema sa pamilya nila, ako lagi ang unang tinatawagan at hindi si Jerome. Kapag may kailangan ng mga kaibigan niya, ako rin ang nilalapitan. At kapag may issue sa trabaho o pera, ako ang inuutusang mag-ayos. Minsan tinanong ko si Jerome, Mama Mia. Jerome, bakit parang ako na lahat ang inaasahan dito? Hindi ba dapat ikaw kasi ikaw yung panganay? At bakit nag-resign sa trabaho yung iba mong kapatid? Bakit tayo ang gumagastos sa lahat dito sa bahay? Nilingon lang niya ako at malamig na nagsalita. Ganun talaga, Mariel. Asawa kita eh. Dapat talaga suportahan mo ako sa lahat ng bagay. Kung hindi mo kaya, edi parang hindi tayo mag-asawa. At isa pa, normal lang na bumili tayo ng pagkain dito. Dito tayo nakikitira eh. Yun na nga ang sasabihin ko sana sa iyo, Jerome. Pwede bang bumukod na tayo para naman makapag-umpisa tayo ng ating buhay? Ano ka ba? Huwag mo nga akong kausapin ng ganyan. Naantok pa ako eh. Mama Mia, pakiramdam ko ay isa lang pala akong kasangkapan na nakadikit sa kanya. Minsan, kinausap ko si Rika, yung best friend ko. Rika, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko, ginagamit lang ako ng lahat eh. Pati pamilya ni Jerome, pati pang mga kaibigan niya, maging siya. Tumahimik siya, sandali tapos ngumiti. Baka ganun lang talaga ang buhay may asawa, Mariel. Baka kailangan mo lang magtiis ng konti. Lahat naman talaga ng mga mag-asawa may pinagdadaanan, di ba? Pero Rika, hindi to normal eh. Hindi to tama. Well, sabi naman nila ang pagmamahal daw ay pagsasakripisyo. Baka kailangan mong magtiis para sa pamilyang bubuuin ninyo. Dahil sa sinabing iyon ni Rika, Mama Mia, pakiramdam ko po talaga ay wala na akong kakampi. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong hindi ako pwedeng magsalita. Hindi ako pwedeng magreklamo at hindi ako pwedeng umayaw. Dahil kapag ginawa ko yun, ako talaga ang kontrabida. Ako yung hindi marunong makisama, ako yung hindi marunong magsakripisyo, at ako yung masama. Minsan iniisip ko, baka ako lang talaga itong OA gaya ng sinasabi nila. Baka ako lang tong masyadong sensitibo. Pero habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na may mga bagay na hindi pinapakita sa akin. Naramdaman ko na hindi pa rin talaga ako kasali sa kanilang pamilya. May mga bulong-bulungan na itinatago. May mga tingin na parang lahat sila ay alam, pero ako lang ang walang kaalam-alam.
Isang gabi, Mama Mia, dumating si Jerome ng lasing na lasing. Karaniwan naman na yun eh. Pero kakaiba siya nung gabing yun. Pagkapasok niya sa kwarto ay halos matumba na siya. Jerome, saan ka na naman ba nanggaling? 2:00 na ng madaling araw ah. Huwag ka na ngang makulit, Mariel. Kasama ko lang mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo? Mga lalaki? Pero bakit amoy pabango ng babae ka? Nanlaki ang mga mata niya. Pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Huwag ka ngang paranoid dyan. Nakipagbeso lang siguro. Yung mga asawa nila sinama nila. Sinama nila? Bakit ako hindi mo ko sinama? Sino man namang gaganaan na isama ka? Tignan mo nga yung itsura mo. Hindi ko na pinatulan ng sinabi niya. Pero sa loob-loob ko, kumikirot ko ang dibdib ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami sa mesa ay nagsalita ang nanay niya. Anak, ang aga mong umuwi kagabi ah. Sabay tingin kay Jerome at halatang biro yung tono. Natigilan ako. Aga? 2:00 na ng madaling araw yan nakauwi. Hindi ko akalain na maibulalas ko yun, Mama Mia. Napatingin sa akin ang mama niya. Malamig ang mga mata. Normal lang naman yun. Mga bata pa kayo. Hayaan mo siyang magsaya kasama ang mga kaibigan niya. Total wala pa naman kayong anak dalawa. Napatingin ako kay Jerome. Tahimik lang siyang kumakain na tila ba walang naririnig. Mama Mia, dun ko naisip. Kinukonsinti ng pamilya ni Jerome ang mga kalokohan niya. Dumating ang isang weekend, nag-inuman ulit pero this time sa bahay na naman. Kaya dahil nasa bahay sila, ako na naman ang ginagawa nilang tagapagsilbi. Habang abala ako sa kusina ay pumasok ang isa niyang kaibigan. Mariel, tulungan mo nga akong maghanap ng baso. Eto, nasa cabinet, sabi ko. Ngumiti siya tapos biglang tumingin sa akin ng matagal. Alam mo, swerte talaga ni Jerome sa'yo. Kung ako siya, hindi talaga kita pakakawalan pa. Nanlamig ako. Huwag ka ngang ganyan. Asawa ako ng kaibigan mo. Bakit ganyan ka magsalita? Natawa lang siya. Relax ka lang. Biro lang. Tapos lumapit ng bahagya. Pero minsan, alam mo, sayang kung ibang tao ka lang. Hindi ko na pinansin yung sinabi niya. Umalis na agad ako doon. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay may isang tanong sa utak ko. Alam kaya ni Jerome na ganito magsalita ang mga kaibigan niya? O baka naman alam niya at wala siyang pakialam dahil magkapareho sila. Dumating ang araw na nagkita ulit kami ng best friend kong si Rika. Sa dami ng pangyayari ay siya lang ang gusto kong makausap. Rika, may napapansin ako Parang niloloko ako ni Jerome. Lagi siyang late nang umuwi. Lagi siyang may palusot. Tapos yung pamilya niya, parang pinagtatakpan pa siya Pati mga kaibigan niya, parang pinagtatakpan din siya at pinagtatanggol. Tahimik lang siya, umiinom ng kape. Rika, di ba kaibigan mo yung pinsan ni Jerome? Yung pinuntahan natin dati na birthday? Baka naman may alam ka, sabihin mo naman sa akin Napatingin ako sa kanya. Tumingin din siya sa akin tapos ngumiti ng pilit. Alam mo, Mariel, minsan masyado ka talagang nag-iisip. Alam mo namang mahal ka ni Jerome, di ba? Hindi niya yan gagawin sa'yo. Pero Rika, bigla niyang pinutol ang sasabihin ko sana. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Kasi ikaw lang naman ang nasasaktan dyan sa pagiging paranoid mo Mama Mia, hindi ko talaga alam pero nung mga panahon na yun, pakiramdam ko ay pati si Rika kakampi na rin ni Jerome.
Kaya naman lalong bumigat para sa akin ang aking kalagayan. Isang hapon habang nagliligpit ako ng mga damit sa kwarto ay may nahulog na papel sa bulsa ng pantalon ni Jerome. Resibo. Isang hotel. Araw ng gabing sinabi niyang kasama niya lang ang mga kaibigan niya. Nanlamig ang buong katawan ko, Mama Mia. Hindi. Baka naman mali lang ako. Baka naman business meeting lang. Kung ano-ano ang sinasabi kong palusot sa utak ko. Pero habang nakatitig ako sa papel, ramdam kong gumuho ang mundo ko, Mama Mia. Nung gabing yon ay hinarap ko si Jerome. Jerome, ano to? Sabay pakita sa kanya ng resibo. Nanlaki ang mga mata niya pero mabilis din naman siyang nakabawi. Ayan. Wala lang yan. Nagkapagkita lang ako sa mga kaibigan. Nagkape lang kami dun. Sa hotel? Madaling araw magkakape? Tumawa siya ng pilit. Mariel, ayan ka na naman Umaandar na naman yung pagiging paranoid mo. Hindi lahat ng iniisip mo totoo. Huwag mong gawing issue yung wala naman. Pero, Jerome, tigilan mo na nga ako. Wala kang tiwala sa akin Kung ganyan ka, iwan mo na lang ako. Bigla niyang sigaw. At magkatapos nun ay lumabas siya ng kwarto. Iniwanan akong napatigalgal at napaiyak. Kinabukasan, kinausap ko ang mama niya. Mariel, huwag mo nang palakihin ang mga bagay na maliliit lang naman. Lalaki ang anak ko, natural lang na may mga kaibigan. Natural lang na lumalabas. Alam mo namang may pagkamayabang din yung asawa mo, di ba? Kaya baka nan libre lang yan sa hotel. Pero po, Mariel, ano ba? Sigaw niya at matalas ang tingin sa akin. Alam mo, isang payo lang Kung gusto mong magtagal ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa, huwag mong guluhin si Jerome. Huwag mong sirain ang kanyang masayang disposisyon sa buhay. Alam mo, dyan nag-uumpisang mawala ng gana ang mga lalaki. Mama Mia, dun ko naintindihan. Hindi lang si Jerome ang kalaban ko, kundi pati pamilya niya, pati mga kaibigan niya. Ewan ko, pero may kutob ako na lahat sila ay nagtutulungan para itago sa akin ang katotohanan. Sa puntong ito ay natutunan ko ng manahimik. Hindi ko na kasi alam kung saan ako tatakbo. Wala akong kakampi. Ang pamilya ko ay galit sa akin. Ayaw nila sa akin. At alam kong, Mama Mia, kung lalapit ako sa kanila ay wala naman akong makukuhang ni anumang suporta. Ang best friend ko rin ay tila ba kumakampi din sa asawa ko. At ako, araw-araw ko rin kinukumbinsi ang sarili ko na baka ako naman talaga itong mali. Na baka ako lang itong paranoid gaya ng sabi nila. Pero ewan ko ba? Ang puso ko, Mama Mia, ay tila ba siguradong sigurado na may itinatago silang kasinungalingan sa akin. Nung araw na na-realize kong hindi lang pala si Jerome ang nanluloko sa akin kundi pati pamilya niya, ay parang biglang lumabo lahat ng pananaw ko sa buhay. Para akong nakatira sa isang malaking entablado kung saan lahat ng tao ay may kanya-kanyang papel. At ako yung tanga na hindi alam na siya pala yung ginagawang palabas. Minsan, dumadalaw ang mga kaibigan ni Jerome sa bahay kahit wala siya. Kunwari hihiram ng mga gamit o makikisalo sa pananghalian. Isang boses ang dumating. Si Alex at Dennis magkasama. Hoy Mariel, andyan ba si Jerome? Tanong ni Dennis. Wala nasa trabaho pa. Baka mamayang gabi pa yon. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay naka-leave din kasi ako. Sumakit kasi ang puson ko dahil may dalaw ako. Umiti naman itong si Alex.
pero may kakaiba sa tingin niya. Okay lang bang dumito lang muna kami? Pwede ba? Wala naman akong nagawa kundi paghandaan sila ng kape habang kumakain sila ng biskwit sa sala. Hala nga namang ipagtabuyan ko sila, Mama Mia. Narinig ko silang nagbubulang-bulungan. Hindi malinaw pero ilang beses kong narinig ang pangalan ko. Si Mariel kasi. Huwag kang maingay, baka marinig ka. Paglapit ko dala ng kape ay bigla silang natatahimik. Nagtitinginan tapos humingiti sa akin na tila ba hindi nila ako pinag-uusapan. Doon ko naramdaman na may itinatago nga sila. Ang mama naman ni Jerome ay mas lalo kong pinagtataka. Minsan dumadating ako ng maaga mula sa palengke ay naririnig ko siyang may kausap sa telepono. Jerome, siguraduhin mo lang na walang makakahalata ha? Si Mariel madali lang naman paikutin yon. Basta wag mo lang ipakita sa harapan niya. Pagbukas ko ng pinto ay bigla siyang tatahimik tapos ngingiti. Mariel, andito ka na pala. Kumain ka na ba? Humingiti rin ako pero sa loob-loob ko para po akong binubuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o hahayaan ko na lang talagang magbubulag-bulagan hanggang katapusan. Isang gabi ay naglakas loob ako, Mama Mia. Natawagan si Rika. Rika, please, itanong mo naman sa kaibigan mo na pinsan ni Jerome kung niloloko ba niya ako. Tumahimik si Rika bago nagsalita. Mariel, mahal na mahal ka ni Jerome, okay? Yun lang ang isipin mo. Rika, kaibigan kita, 'di ba? Please naman, tulungan mo kung sagutin ang lahat ng tanong na meron ako. Bigla siyang bumuntong hininga. Mariel, minsan, mas mabuti pang wag mo nang alamin ang lahat. Kasi baka masaktan ka lang ng sobra. Pero Rika, mas masakit tong pakiramdam ko na niloloko ako ng lahat ng tao. Pasensya ka na, Mariel. Wala akong alam dyan. Tapos, tinapos na niya yung tawag. Kinabukasan ay hindi na siya sumasagot sa mga text ko. Habang naglalaba ako ay may natagpuan akong maliit na kahon sa bulsa ng jacket ni Jerome. Condoms, Mama Mia. Napahawak ako sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay nalaglag ito. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Pagharap ko sa salamin ay nakita ko na lang ang sarili kong namumugto ang mga mata. Doon ko na-realize na ako lang yata ang hindi nakakaalam. Ako lang yata ang pumapayag na paikutin ng kanilang kasinungalingan. Isang araw, birthday celebration sa bahay ng hipag ko. Kumpleto ang pamilya, pati mga kaibigan ni Jerome. Ako yung isa sa mga nag-asikaso ng mga pagkain. Ako panay tulong sa lahat. Habang busy ako ay narinig kong nagbibiruan sila. Jerome, grabe ka na ha. Baka mabuko ka na niyan, sabi ni Alex. Tumawa lang si Jerome sabay sabing, walang problema. Alam niyo naman yung kaibigan niyo, safe naman talaga lagi, di ba? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero sa dami ng hinala ko ay mas lalo lang nadagdagan ng bigat ng dibdib ko. Paglingon ko ay nakita kong nakatingin si Jerome. Para bang minamarkahan kung narinig ko ba ang mga pinag-uusapan nila. Ngumiti siya ng malapad tapos nilapitan ako at niyakap ako sa harap ng lahat. Eto ang asawa ko, the best, sabi niya. Nagpalakpakan pa ang lahat, Mama Mia, pero pakiramdam ko ay tila ba may mali. Isang madaling araw nagising ako kasi wala si Jerome sa tabi ko. Paglabas ko ng sala ay narinig ko yung tunog ng tawag sa phone niya. Nakita akong nasa veranda siya, kausap ang kung sino. Huwag kang mag-alala. Oo, kita ulit tayo bukas. Basta huwag kang mag-text sa number na to ha, lalo na pag nandito ako sa bahay. Nanlamig ako. Pero imbis na magwala ay bumalik ako sa kwarto. Humiga at nagkunwaring tulog nung bumalik siya.
Sa umaga, ngumiti siya sa akin na para bang walang nangyari. "Good morning, love," sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Napakasinungaling niya talaga, sabi ko sa sarili ko. Mula nung gabing narinig ko siyang may kausap na iba sa veranda ay hindi na ako mapakali, Mama Mia. Parang may tunog ng sirena sa utak ko na paulit-ulit na sumisigaw na mag-imbestiga ka. Hindi na sapat yung kutob, kailangan ko na ng ebidensya. Tuwing lalabas si Jerome, sinasanay ko ang sarili kong obserbahan ng lahat. Ang oras ng pag-alis niya, oras ng balik niya, amoy ng damit niya, pati kung paano siya tumingin sa akin. Minsan may mga gabi na bigla siyang maliligo pagka-uwi. Sabi niya, para raw na ma-freshen up ang pakiramdam niya kasi pagod daw siya. Pero alam kong hindi pagtanggal ng pagod ang dahilan ng kaniyang pagligo, kundi may tinatanggal siya na bakas na ayaw niyang makita. Isang araw iniwan niya ang cellphone niya sa mesa. Naligo siya at ako ay nakatitig lang doon. Para pong may anghel at demonyo na nagtatalo sa utak ko. "Buksan mo na." "Wag, privacy niya yan." "Pero paano kung nandyan mo matutuklasan ng katotohanan?" Huminga ako ng malalim at dinampot yung phone. Hindi nakalock. Binuksan ko agad ang messenger at doon ay muntik na po akong matulala. Mga pangalan na hindi ko kilala. Mga initials lang. Baby K, Honey L. Mga chat na puro miss you and can't wait to see you. Pinigilan kong umiyak, Mama Mia. Agad kong sinara yun bago pa siya lumabas ng banyo. Pagharap niya ay ngumiti siya. "Love, gawa mo naman ako ng kape." Ngumiti rin ako na parang walang nakita pero ang loob-loob ko ay tila sasabog na doon. Hindi ko kunento agad sa kung sino ang nakita ko. Sinubukan ko munang mag-observe kung alam din ba ng lahat ng tao sa paligid. Minsan nag-aalmusal kami at dumating yung hipag ko. "Jerome, ikaw talaga baka mahuli ka dyan sa kalokohan mo, ha?" Tumawa lang si Jerome. "Relax ka lang, ate. Marunong to." Paano si Mariel?" Tanong ko bigla habang pinipilit kong gawing biro. Sabay-sabay silang natahimik tapos biglang nagsalita ang mama nila. "Mariel, no ka ba naman? Huwag kang masyadong seryoso dyan. Alam mo namang biro ang magkapatid lang yan eh." Mama Mia, hindi po natapos doon ng lahat. Sabi ko, wala akong pwedeng pagkatiwalaan. Kung gusto kong malaman ng katotohanan, dapat ako mismo ang gagalaw. Kaya naman nagsimula akong magtago ng resibo, mag-screenshot ng mga messages tuwing nakakahawak ako ng cellphone niya. At nagsulat din ako ng journal kung kailan siya lumalabas at kung anong mga palusot niya. Para akong naging detective na nag-iimbestiga. Pero Mama Mia, sa totoo lang, masakit pong imbestigahan ang sarili mong asawa. Isang gabi habang nakahiga kami ay bigla kong naisip. Paano kung lahat sila, pamilya niya, kaibigan niya? Paano kung pati si Rika ay may kanya-kanyang pakinabang sa kanya at sa sikreto niya kaya ayaw nilang magsalita? Matagal-tagal ko ring tiniis ang lahat ng hinala ko. Pero nung dumating yung araw na nakakuha ako ng ebidensya na hindi na kayang itanggi ni Jerome, ay dun na nagsimula ang pinakamalupit na yugto ng buhay ko. Isang Sabado ng umaga ay nagpaalam si Jerome na may emergency meeting daw sila. Hindi ko na siya tinanong kung ano pero alam kong nagsisinungaling siya. Pagkaalis niya ay naisip kong sundan siya. Huminga ako ng malalim, nagbihis ng simpleng damit at sumakay ng jeep papunta sa terminal. Ilang minuto lang ang pagitan namin, kaya sinubukan kong sundan ang sasakyan niya mula sa malayo. Mama Mia, nakita ko yung kotse niya. May gasgas sa likod. Sinundan ko gamit ang isang tricycle.
hanggang sa huminto siya sa harap ng isang hotel. Nanlamig ako. Mula sa malayo ay nakita kong bumaba siya ng kotse at ilang minuto lang ay may babaeng lumapit. Nakasuot ng pulang dress, nakatakip ang mukha ng malaking-malaking shades at naglalakad silang magkasabay papasok. Hindi ko na alam kung iiyak ba ako o manginginig. Gusto kong sumugod pero natakot ako. Natakot po ako makita ng direkta ang katotohanan. Kaya umuwi na lang ako dala-dala yung kirot na para bang sinaksak ako ng paulit-ulit sa dibdib. Kinabukasan naglaba ako ng damit niya. Habang sinusuri ko yung bulsa ng kaniyang pantalon ay may nahulog na namang kapirasong papel. Resibo. Parehong hotel pero iba naman ang petsa. Napalood ako sa sahig. Hawak ang papel na para ba isang bomba, Mama Mia. Kaya nung gabing yun ay kinumpronta ko na si Jerome. Jerome, nakita kita kahapon. Sa hotel. At eto, sabay pakita ng resibo. Tumigil siya sa pagbibihis tapos ngumiti ng pilit. Mariel, seryoso ka ba? Hindi lahat ng iniisip mo totoo ha, business meeting yun. Business meeting? Sa hotel? May kasamang babae? Bigla siyang sumigaw. Wala kang ebidensya na babae ang kasama ko. At ano kung nasa hotel ako? Pwede namang kainan yung hotel ah. Jerome, huwag mo nga akong gawing tanga. Nakita ko kayo. Natigilan siya, Mama Mia. Pero imbis na umamin ay tumawa pa siya ng malakas. Grabe ka, Mariel. Kung hindi ka marunong magtiwala, ano pang silbi ng kasal natin, ha? Doon ko naisip. Wala talaga siyang planong umamin. Kinabukasan, kinausap ko na ang mama niya. Pero binago niya yung topic. Mariel, bakit mo sinisigawan ng anak ko kagabi? Narinig ka ng mga apo ko ah. Sabi niya na ang tinutukoy ay mga anak ng kuya. Ay mga anak ng pinsan ni Jerome na dun nakitulog sa kanila. Niloloko po ako ng anak ninyo. Pumunta siya ng motel kasama ang isang babae. Nanlamig ang tingin niya sa akin. Alam mo, Mariel, minsan ang problema ay hindi ang lalaki. Minsan ay ang problema yung mismong babae dahil hindi marunong magtiwala. Napatulala ako. May nakita akong resibo. Ano pa bang kailangan ko para paniwalaan ninyo ako? Pero umiling lang siya, Mama Mia. Kung gusto mong masira ang pamilya niyo, edi sige, ituloy mo yan. Pero wag mong aasahan nakakampi kami sa'yo, ha? Babae rin po kayo. Babae ako kaya alam ko na may mga pagkukulang ka, Mariel. Kung may nagagawa man yung anak ko, kasalanan mo yan. Para akong binuhusan ng asido, Mama Mia. Hindi nila ako pinagtanggol. Bagkus, ako pa ang ginagawa nilang problema. Ako pa ang ginagawa nilang kontrabida. Pati mga kaibigan niya, pati mga kaibigan ko, Mama Mia, pati si Rika. Lagi nilang sinasabi na ganun daw talaga ang lalaki. Tumitikim ng iba pero ako pa rin naman daw ang mahal ni Jerome. Ginagawa nila akong parang tau-tauhan. Ginagawa nila akong tanga, Mama Mia. Alam ko naman na ang katotohanan eh. Kaya naman ang ginawa ko ay magkalap ng ebidensya hindi lamang tungkol kay Jerome kundi tungkol sa buo nilang pamilya. Bumili pa ako ng maliit na recorder o voice recorder, Mama Mia. Parang USB ang dating. Nilalagay ko po sa mesa o di kaya naman sa sala. At naging parte na ng araw-araw ko ang pagre-record ng bawat usapan nila sa bahay. Sa umpisa ay kinakalabog ang dibdib ko tuwing iniiwan ko yung recorder sa ilalim ng mesa o sa cabinet. Pero habang tumatagal ay nagiging normal na lang sa akin ang lahat ng yun. Parang dalawa ang mukha ko. Yung isa, yung Mariel na tahimik, masunurin at laging nakangiti dahil alam kong hindi ako mananalo sa kanila.
kung harap-harapan ko silang lalabanan. Pero nagbabantay ako. Nag-iipon ng ebidensya laban sa mga taong mismong akala ko magmamahal sa akin. Isang gabi nahuli ko na naman silang nag-iinuman. Mare, baka mabuko ka na talaga ni Mrs. ha? Sabi ng isa niyang kaibigan. Wala yun. Alam mo bang siya pa mismo ang nagpapakain sa kabit ko? Hindi niya alam yung perang pinapadala niya sa akin para pang allowance. Yun ang ginagamit kong pang-hotel eh. Minsan nga, yung baon niya, pinababaon niya sa akin. Yun pa ang pinapakain ko sa babae ko. Natawa silang lahat. At doon naramdaman ko na parang may apoy sa loob ng dibdib ko, Mama Mia. Kung dati ay nasasaktan lang ako, ngayon ay nagagalit na ako. Mas lalo akong napapansin ng pamilya ni Jerome. Minsan napapansin ko ang mama niya na para bang sinusuri kung totoo ang pagiging masunurin ko. Mariel, bakit parang may iniisip ka? Tanong niya minsan habang nagluluto ako. Wala po. Pagod lang po ako. Ngumiti siya pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Ramdam niyang may kakaiba sa pananahimik ko, kaya mas lalo akong nag-iingat. Isang araw, Mama Mia, habang naglilinis ako ng kwarto ni Jerome, ay nakakita ako ng envelope sa ilalim ng kama. May isang sulat. Sulat na galing sa isang sulat kamay ng babae. Salamat sa regalo, mahal. Itinago ko yon. Hindi ko sinunog dahil isa yun sa mga magiging ebidensya ko. Makalipas ang ilang buwan, ay nagparamdam bigla sa akin ang best friend kong si Rika. Mariel, kumusta ka na? Text niya. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Dahil pakiramdam ko pati siya ay tumalikod na sa akin. Okay lang, sagot ko. Magkita naman tayo. Mama Mia, pumayag ako kaya nagkita kami sa isang mall. Doon ko siya hinarap. Rika, sabihin mo nga sa akin, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Diretso kong tanong. Kung bakit at paano ko nasabi yun, Mama Mia? Yun ay dahil yung sulat kamay na yun na nasa envelope ay kilalang kilala ko. Alam kong kay Rika yun. Pati na ang pagkakasulat niya ng R at letter A na unique sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya pero mabilis din naman niyang binawi. Grabe ka ha, nagiging sobrang paranoid ka na. Pati kaibigan mo ako, Mariel. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Mama Mia, tinitigan ko siyang mabuti. Pilit niyang iniiwas ang paningin niya. Joke lang naman yon. Alam ko namang hindi mo gagawin yun sa akin eh. Sabi ko. Binawi ko dahil kahit alam kong sulat kamay niya yung nasa liham na natagpuan ko, ay alam kong hindi sapat na ebidensya yun para sa kanya. Habang patuloy akong nag-iipon ay mas marami akong nadidiskubre. May isang gabi na narinig ko mismo si Jerome at ang isang kaibigan niya sa sala. Alam mo pare, huwag masyadong pahirapan yung asawa mo. Baka sumuko yun, ikaw din. Hindi yan susuko, mahal na mahal ako niyan. Alam mo bang yan si Mariel? Siya yung tipo ng babaeng kahit anong gawin mo, kakapit at kakapit pa rin. Parang tuko yan eh. Sabi niya at nagtawanan sila. Ako pa pala ang ginagawa nilang pulutan. Ako pa pala ang ginagawa nilang libangan. Hindi ko na alam kung gaano ko pa hinakaya ang lahat ng yon. Kaya nagsimula na akong mag-ipon ng pera ng palihim. Bawat sukli sa palengke, bawat maliliit na kita ako sa online selling. Pati na rin yung pag-overtime ko sa trabaho, lahat yun iniipon ko sa isang lata ng gatas na nakatago sa likod ng aparador. Pinaplano ko nang umalis, Mama Mia. Pero hindi basta-basta.
Gusto ko bago ako umalis ay makita nilang lahat ang ginagawa nila sa akin. Isang gabi nag-inuman ulit si Jerome kasama ang mga kaibigan niya gaya ng dati. Andun din ang pamilya niya. Nagkataon na ako yung nag-serve ng pulutan. Dito ko naisip, eto na siguro yung araw. Kinuha ko lahat ng recording sa resibo. Habang nagtatawanan sila ay bigla kong nilapag sa mesa ang envelope. Hello, alam niyo ba kung ano to? Tanong ko. Napilit, wag ipahalatang nanginginig ang boses ko. Tumahimik silang lahat. Si Jerome ay napatitig sa akin. Lahat ng kalokohan nyo nandito. Lahat ng panluloko nyo sa akin narito. Isa-isa kong binuksan. Narinig nila yung mga recordings, yung pagtawa ni Jerome habang niloloko ako, yung boses ng mama niya ang tinatawag akong tanga, yung usapan nila ng mga kabarkada niya. Isa-isa silang namutla. Mariel, hindi mo naiintindihan. Hindi ako tanga, Jerome. At least hindi na, sigaw ko. Hindi ko makalimutan ang mga itsura nila, Mama Mia. Para sila pa yung biktima nung mga panahon na yun. Kinabukasan habang tulog si Jerome ay kinuha ko ang mga gamit ko. Pati yung perang naipon ko, kinuha ko rin. Wala akong sinabihan. Wala akong iniwan ni isang sulat. Madaling araw pa yon. Dahil lasing sila, alam kong tulog na tulog pa sila. Basta na ako lumabas sa bahay na yon. Isang bahay na hindi naman naging tahanan para sa akin, kundi isang bilangguan. Alam ko, Mama Mia, kung hindi ako naglakas ng loob na gawin yon ay baka dumating sa puntong mabaliw na ako dahil pinagkakaisahan nila ako. Nung pag-alis ko sa umpisa ay mahirap. Nakituloy muna ako sa isang katrabaho ko sa ibang bayan. Mama Mia, lumipat din ako ng ibang trabaho dahil alam kong hahanapin ako ni Jerome. Nagsimula ulit ako. Minsan naiisip ko pa rin, paano kung naniwala ako sa kanila? Paano kung hindi ako nag-imbestiga? Paano kung nanatili akong bulag at paano kung hindi ako umalis doon? Siguro hanggang ngayon ay alipin pa rin nila ako. O baka baliw na ako ng tuluyan sa kakaisip na ako ang may problema. Pero sa tuwing nakikita ko yung mga bagong taong nakakasalumuha ko, naramdaman ko po na may pag-asa pa, na hindi na ako nakatali pa sa iba, na hindi na ako tanga habang buhay. Mama Mia, nabalitaan ko rin na nung umalis ako ay 2 buwan lang pala akong hinanap ni Jerome. Pagkatapos noon ay itinira na niya si Rika na best friend ko sa bahay nila. May nagsabi sa akin na dati kong kasamahan sa trabaho nakakilala ni Jerome. Nalosyang na raw si Rika ngayon. Na parang siya raw ang sumalo ng lahat ng mga konsumisyong pinagdaanan ko sa pamilya ni Jerome. Mama Mia, sa totoo lang, hindi po sa pagpapaka-ipokrita, pero hindi po ako masaya sa pinagdaanan ng kaibigan ko at sa pinagdadaanan niya ngayon. Kaya lang, choice niya yun eh. Choice niyang lokohin ako at choice niya na pagtaksilan ako kasama ang asawa ko. Sa ngayon habang kinukwento ko ito ay hindi ko sinasabing nakalimutan ko na, Mama Mia. Ang sakit, ang panluloko, ang panggagamit nila, lahat yun nakaukit pa rin sa puso ko. At hindi ko alam kung magagawa ko pa bang magtiwala ulit sa iba. Pero natutunan ko, Mama Mia. Natutunan ko na wala kang dapat na magiging sandalan sa mundong ito. Lalo na sa isang katulad ko na dysfunctional din ang pamilya. Natutunan ko rin na totoo yung mga kumakalat na post sa mga social media. Na ang pamilya ng asawa mo ay hindi mo pamilya. Kaya dapat wag mong masyadong ibigay ang pagtitiwala mo sa kanila. Wala kang ibang masasandalan kundi ang Diyos na siyang pinakamalakas mong kakampi.
at wag na wag mong iwawala ang sarili mo kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito, Mama Mia, at maraming salamat sa iyong pagbabasa at pagbibigay nito ng pansin. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapakatatag, Mariel. Grabe ang kwentong ito ni Mariel, sa totoo lang, parang yung parang yung The World of a Married Couple. Tama po ba? Yun po ba ang title nun? Basta yung pinagkaisahan siya ng lahat, pati sarili niyang mga kaibigan, kumampi pala doon sa kanyang asawa, ganun. Parang ganun ang tema ng kwento nila. Pero, ang kakaiba dito, ang mismong isa sa mga kabit, isa ba o yung kabit talaga, yung kanyang kaibigan mismo. Nakakalungkot naman. Pero anyways, lagi nating iisipin na bawat mga pagsubok na dumarating sa atin, mga challenges lamang, mga bagay lamang na nagpapakatatag sa atin o nagpapatatag sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa kapag tayo ay sinusubok ng panahon. Dahil ang mga pagsubok na yan, minsan, yan pa ang nagbibigay daan para mapunta tayo sa lugar at sa mga taong itinadhana sa atin ng Diyos. Maraming salamat, Mariel, at naway maging matatag ka pa sa buhay mo at mahanap mo na ang totoo mong kaligayahan at totoo mong magiging kakampi sa buhay. Ako ang inyong nag-iisang Mama Mia. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at umaabot ngayon dito sa puntong ito ng ating kwento. Nako, please, huwag kayong mag-hesitate na ating pong isubscribe itong ating channel at i-share at i-like din ang video na to. At isubscribe nyo na rin ang isa pa nating channel, ang Encounters with Mama Mia. Ayan, hanapin nyo muna yan. Dahil mga horror po ang ating mga kwento dyan. Kung kayo ay mahilig sa mga horror, kababalaghan, ay yan po ang isa sa mga nararapat sa inyong channel. Alam ko na medyo konti pa po ang ating upload dyan. Basta sa October, atin na po niyang ipopokus. Kasi sa ngayon, medyo busy pa ang Mama Mia ninyo dahil meron po kaming national tournament na ino-organize. So, kaya, ayan. Anyways, hello muna ako sa ating mga suki na talagang nagpa-members pa dito. Nagpa-member pa dito sa ating channel. Hi ako kay Evelyn Kawit, Colleen Bueno, Janice Linyan, Nitz Pabualan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat sa inyong pagpapamember dito sa channel natin. At hello din ako sa atin pong mga suki na minamahal din tayo kahit hindi nagpa-member ay lagi namang nag-aabang sa ating mga kwento. Hi ako kay Margie Flores, Ed Santos, Sai, Riza Brozola, maraming thank you. Char Ash Pearl Jen from Pulilio Island, Quezon Province. Maraming salamat. Daiseline Caballero, Nicanix, Elnalyn, maraming thank you sa inyo. Alcura Ukit and Charlene Baclohan and Elizabeth Lagunday. Thank you very much sa inyong pagmamahal at pagsuporta. Ako pong muli ang inyong Mama Mia na humihikayat sa inyo na kung meron po kayong sariling kwento ng inyong buhay, please do not hesitate to share that with us. Email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Paulit-ulit, sana maintindihan niyo na at maalala niyo na lagi. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. I love you all so much. Mag-ingat po kayo. Bye-bye!